Ang katawan ng batang katulong ay unti-unting nagkakaroon ng hubog. Ngunit hindi siya kailanman nahihiya. Nagsusuot siya ng maigsi habang naglilinis sa harap ng among lalaki. Grabe naman. Minsan ay sinulyapan niya ang buntis na asawa. Pagkatapos ay tumingin sa alindog ng batang katulong. Ang likas na pagnanasa ng isang lalaki ay biglang lumabas. Napansin ng katulong ang tingin ng amo. Agad niyang naintindihan ang kahulugan nito. Kaya dali-dali niyang inayos ang gamit at umalis. Ngunit hindi pa niya alam na siya ay malulunod sa kasamaan ng pamilyang mayaman. Ipapakita sa kanya kung gaano kadilim ang mundong ito. Ipinapakita ng pelikulang ito ang tunay na anyo ng pagkatao. At ipapaunawa sa iyo kung ano talaga ang pagkakaiba ng mahirap at mayaman. Paalala, ito lamang ang tanging pelikula kung saan kailangang may kasamang bata. Para mapanood ito ng mga matatanda dahil sa matitinding eksena. Magsisimula agad ang istorya sa matinding tagpo. Si Yang Si ay isang bagong graduate na estudyante sa kolehiyo. Ngunit dahil sa matamlay na ekonomiya sa Korea noon, napilitan siyang magtrabaho bilang pansamantalang tauhan sa isang restoran. Ngunit hindi siya kailanman sumuko sa kahirapan ng kalsada. Buong puso siyang nagnanais mapasok sa mundo ng mayayaman. Nabalitaan niyang ang pagiging katulong sa mga mayayaman ay isang magandang opsyon. Kaya nagpadala siya ng maraming resume sa mga pamilyang mayayaman. Dahil sa kanyang mataas na pinag-aralan, matagumpay siyang nakapasok sa tahanan ng isang makapangyarihang pamilya. Pakiramdam ni Yang Si ay sobrang swerte niya. Ang mga mayayaman ay hindi pala mahirap pagsilbihan gaya ng iniisip niya. At mataas pa ang kanilang asal. Sila ay magagalang. Ngunit hindi pa alam ni Yang Si na iyon ay dahil hindi pa niya natatapakan ang hangganan ng mga mayayaman. At kadalasan, ang mga tao sa mataas na lipunan ang siyang gumagawa ng pinakamababang gawain. Simula noong araw na may nasal ayan siya. Hindi na maalis sa isip ni Ginoong Park ang eksenang iyon. Gabi iyon, dala niya ang mamahaling alak at nagtungo sa silid ng katulong. Iniabot niya ang baso kay Yang Si. At maginoong isinali ng alak. Ikim lang ang ginawa ni Yang Si. Ngunit ramdam niya agad ang lasa ng kayamanan sa kanyang bibig. Ang inosenteng si Yang Si ay tuluyang nabulag sa sandaling iyon. Siya'y nahulog sa malalim na pantasya. At inilugmok ang sarili sa walang hanggang bangin. Inalis niya ang kumot. Ang mga susunod na tagpo ay hindi ang popay detalye. Kaya't ako na lang ang tumapos sa panonood para sa inyo. Simula ng gabing iyon, madalas dumalaw si Ginoong Park sa silid ni Yang Si. At si Yang Si na may nakikipag-cooperate. Ngunit isang araw, nahuli sila ng kasamahan ni Yang Si na si Maria. Si Aling Ma ang mayordoma ng mansyon na ito. Dekada na siyang nagtatrabaho dito. At dahil siya rin ang nagpakilala kay Yang Si sa trabaho, natakot siya na kapag nalaman ng ginang ng bahay, ay siya ang sisihin. Bukod pa rito, buntis pa ang may bahay. Kung magsusumbong siya, baka sa galit ay malaglag ang bata. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, lumapit siya sa ina ng ginang ng bahay. Siya ang biyenan ni Ginoong Park, si Ate Lan. Isinalaysay ni Aling Ma ang buong pangyayari. Bagamat galit si Ate Lan, wala siyang magawa, dahil ang manugang niya ay isang makapangyarihang tycoon. At ang kanyang anak ay nakapag-asawa ng mayaman. Ang buong pamilya nila ay umaasa sa biyenan para mabuhay. Kaya hindi rin niya alam kung anong dapat gawin. Samantala, sa kabilang dako ng mansyon, naghanda pa ng makeup si Yang Si bago pumasok. Akala niya gusto siya ni Ginoong Park. At nang bitbit niya ang almusal sa sala, tinawag nga siya ni Ginoong Park. Akala ni Yang Si na ang makeup niya ngayon ay makakabighani kay Ginoong Park. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, ni hindi siya tinignan ni Ginoong Park. Sa malamig na tono lamang, inutusan siyang kunin ang tseke sa mesa. Doon lang napagtanto ni Yang Si na wala talagang damdamin ng lalaki para sa kanya. Sa mata ng lalaki, isa lamang siyang kasangkapan ng pagnanasa. Kung tutuusin, dapat sana'y tinanggap na lang niya ang tseke at nagbitiw na. Ngunit mataas ang ambisyon ni Yang Si. Gusto niyang maging ginang ng mansyon. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay puro pantasya lamang. Isang araw, habang naglilinis siya sa hagdan, dumaan si Ate Lan kasama ang kanyang anak, at sinadya nilang itulak ang hagdan. Nahulog si Yang Si mula sa taas. Agad siyang dinala sa ospital. Pinagbayaran ng pamilya ang buong pagsusuri. Ang resulta, banayad na pag-uga ng utak lamang. Ni isa sa pamilya ay hindi dumalaw. Tanging si Aling Ma lamang ang nagdala ng tseke bilang kabayaran. Akala ni Yang Si na isa lang itong aksidente. Ngunit sinabi ng doktor na siya'y buntis na ng 4 na linggo. Nang marinig ito, mas lalo pang lumakas ang kagustuhan ni Yang Si na umangat. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang magiging puhunan niya sa buhay mayaman. Ngunit hindi niya alam na ang balita ng kanyang pagbubuntis ay agad na iparating kay Ate Lan. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ipinasok sa ospital. Gusto lamang nilang tiyakin kung siya nga ay buntis. Galit na galit ang mag-ina ngunit walang magawa. Ang ginang ng bahay
ay nararamdaman na nanganganib ang kanyang pwesto sa pamilya. Hindi niya maintindihan kung saan siya nagkulang. Anong nagawa ng asawa niya na makipagrelasyon sa isang hamak na katulong? Hindi nagtagal, gumaling ang katawan ni Yang Si. At dala ang dinadalang bata. Bumalik siya sa mansion upang magtrabaho. Ngunit hindi siya palalagpasin ng ginang. Gabi iyon nang dalhin niya ang pamalo ng golf. At nagtungo sa silid ni Yang Si. Itinutok niya ito sa noo ni Yang Si. At sinubukang patayin siya sa isang palo. Ngunit sa huli, hindi niya nagawang pumatay. At si Aling Ma ay nakasilip mula sa labas ng pinto. Hindi niya inaakalang aabot sa ganitong punto ang lahat. Ang gusto lang naman niya ay paalisin si Yang Si. Hindi niya inakala na nabuntis pala ito ng among lalaki. Ngayon kahit gusto ni Yang Si umalis, hindi na pwede. Kinabukasan, ipinatawag si Yang Si. Ni hindi niya alam kung bakit. Paglapit niya, sinampal siya ng ginang. Ano ba ang gusto mong makuha? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ba't naging mabuti na ako sa'yo? Doon lang naintindihan ni Yang Si, na natuklasan na nila ang kanyang lihim. Biglang nagbago ang ugali ni Yang Si. Lumuhad siya at paulit-ulit na humingi ng tawad sa ginang. Kung hindi lang buntis ang ginang, malamang binugbog na niya si Yang Si hanggang mamatay. Upang mapatahimik ang lahat, iniabot ni Ate Lan ang isang tseke kay Yang Si. Sinabihang ipalaglag agad ang bata, pagkatapos ay umalis na dala ang malaking pera. Sa ganitong paraan, makakabalik ang lahat sa normal. Hindi maintindihan ni Yang Si kung paano nila nalaman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Binigyan siya ng ilang araw ng ginang upang mag-isip. Para siguradong walang sablay, nilagyan ng ginang ng pampalaglag ang kanyang herbal tea. 2 sachet ng pampalaglag ang inihalo. Isang araw, ang buong pamilya ay sinamahan ng ginang sa ospital. Sa bahay, naiwan lamang sina Yang Si at Aling Maria. Pagkaalis ng lahat, lumapit si Yang Si kay Ma at matatag na sinabi, "Ipinaglalaban ko ang karapatang iluwal ang batang ito." "Bahala ka." Walang emosyon ang tugon ni Aling Ma, na para bang alam na niya ang kahihinatnan. Nag-impake si Yang Si at nagtangkang tumakas. Ngunit bago siya nakalabas ng mansion, nahuli na siya ng mga gwardya. Lahat ng ito ay ayon sa inaasahan ni Maria. Dahil alam niya, na hindi papayag ang pamilya, na may anak sa labas si Ginoong Park. Samantala, nanganak na ng kambal na babae ang ginang ng bahay. Ngunit ang gusto talaga ni Ginoong Park ay anak na lalaki. 3 beses ng babae ang ipinanganak ng kanyang asawa. Ngiti lang si Ginoong Park sa labas. Ngunit galit na galit sa loob. Hindi pa niya alam ang totoong nangyayari sa bahay. At wala siyang kamalay-malay na buntis si Yang Si ng anak niya. Hayop ka. Samantala, si Yang Si ay nagsimula ng mangarap maging tunay na ginang. Habang umiinom ng herbal medicine, pumunta siya sa silid ng mga amo. At humiga pa sa kama ng ginang ng bahay. Inangkin niya ang damdaming parang siya ang may-ari. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakauwi na si Ginoong Park. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang naglabas ng sama ng loob. Sa loob ng banyo, bigla niyang narinig ang kaluskos sa shower. Nang buksan niya ang pinto, nandun si Yang Si, naliligo sa kanyang batya. Hindi man lang nataranta si Yang Si nang makita si Ginoong Park. Bagkus, siya pa ang nagyaya kay Ginoong Park na sumama sa kanya. Natawa si Ginoong Park sa kahibangan niya. Hindi niya talaga sineryoso si Yang Si. Pero sa isip niya, napalampas na ng katulong ang kanyang hangganan. Dahil pananggahasang gamitin ang kanilang banyo. Ngunit si Yang Si sa mga oras na iyon. Ngunit inilabas ni Yang Si ang akala niyang alas. "Buntis ako." Ngunit nalaman ng ginang ang lahat. Pinahirapan nila ako ng husto. Sinabi nilang bibigyan ako ng 100,000 kung ipapalaglag ko ang bata. Pero gusto kong iluwal ang sanggol na ito. Hindi marunong lumugar si Yang Si. Naglalaro siya sa bingit ng kapahamakan. Agad tumakbo si Aling Ma. At inutusan siyang lumabas agad sa batya. Ngunit bigla na lang sumakit ang tiyan ni Yang Si. At bigla siyang samuka ng maraming dugo. Hindi nagtagal, ang tubig sa bathtub ay naging pula sa dugo. Nang medyo makahinga siya, nagsalita siya sa malamig na tono kay Ginoong Park. "Tahimik akong lalayo at bubuhay ng sarili kasama ang anak ko. Hindi ko kayo guguluhin. Ayoko rin ng pera. Ikaw ang ama ng bata. Anak mo rin ito. Kalma lang. Iluwal mo ang bata, ayos." Ang diretsong sagot ni Ginoong Park ay ikinagulat ni Yang Si. Marahil si malamang ang nakakaalam na ang gusto lang talaga ni Ginoong Park ay anak na lalaki. Kung babae ang anak ni Yang Si, ang kanyang kapalaran ay hindi na may isip. Doon tumingin si Ma sa bag ng mga halamang gamot sa freezer. Doon lamang nila nalaman na may halong pampalaglag ang tiyan ni Yang Si. Agad dinala si Yang Si sa ospital para gamutin. Ngunit sumunod si Ate Lan sa buong proseso. Matagal na niyang binayaran ng doktor upang palihim na alisin ang bata sa sinapupunan ni Yang Si.
Kasabay nito, dumating ang balita mula kay Maria. Sinabi niyang gustong makausap ni Ginoong Park si Lan. Agad-agad, si Lan ay nagmadaling tumakbo sa bahay ng mayaman niyang manugang. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang galit na anak-anakan. Patay na ang sanggol, talagang wala na. Nagulat si Ate Lan sa simula, pero agad siyang nagkunwaring kalmado at nagsinungaling. Baka nagpakasasa lang siya sa labas, tapos biglang dumating ng buntis. Bakit ka ba nag-aalala sa ganyan? Ina-in-law, ako ang nagtatanong dito. Malinaw na alam na ni Ginoong Park ang lahat, at ang mukha niya ay puno ng galit. Ang malamig niyang ngiti ay nagpayanig sa katawan ni Ate Lan. Agad niyang binago ang tono, at sinabing si Yangsi ay isang gold digger. Lahat ng ginagawa nito ay para sa pera lamang. Anya, ginagawa lang niya ito para sa kapakanan ng manugang. Ngunit hindi niya alam na ang pinakakinamumuhian ng isang tycoon ay ang pinagmumukha siyang tanga sa harap niya. Kung hindi akin ang bata, bakit nyo kailangang magsumikap ng ganito? Nilagyan nyo ba siya ng lason? Hindi ako, sino pa kundi ikaw? Anak mo. O alternasyon, pasensya na, ako nga. Nasuran ka na ba talaga ng bait? Anak ko yun, paano mo nagawang gawin ito? Ang kapal ng mukha mo. Hindi inakala ni Ate Lan na alam ng manugang niya ang tungkol sa lason. Pero ngayon nawala na ang bata sa sinapupunan ni Yangsi. Kahit galit si Ginoong Park, tapos na ang lahat. Sa ospital, nagising na si Yangsi. Ngunit wala na ang bata. Nang makita ni Ma ang kalagayan ni Yangsi, nakaramdam siya ng awa. Noon pa man ay pinayuhan na niya si Yangsi. Pero pilit pa rin itong pinasok ang apoy. Pinili niya ang daang hindi niya kayang daanan. Kung gusto mo ng mas maraming pera, sabihin mo. Ibibigay nila, pero huwag mo nang pangarapin ang iluwala ang bata. Pero paano nila nalaman ang tungkol sa pagbubuntis? Ngunit noong panahong iyon, hindi sumagot si Maria. Ngayon, nang makita niyang ganito na si Yangsi, hindi na niya napigilan ng awa. Kaya't lakas loob siyang nagsabi ng kanyang hinala. Maaaring ang ginang ang may gawa nito. Nakakatakot na tao. Baka dahil dyan siya yumaman ng ganyan. Labis ang dalamhati ni Yangsi. Pero hindi niya pa rin maunawaan kung paano nalaman ng lahat na siya'y buntis. Naawa si Aling Maria. Ayaw niyang habang buhay ay mananatili sa dilim si Yangsi. Kaya't sa wakas, sinabi niya ang buong katotohanan. Alam ko ang lahat. Wala akong hindi alam sa bahay na iyon. Alam ko ang buong katotohanan. Nang bumalik ka mula sa ospital, nakatakda na ang kapalaran ng iyong anak. Kahit hindi ko sabihin sa kanila, sinampal si Aling Ma ng 2 beses. Ngunit ni Kay Titing na galit ay wala sa kanya. Ang naramdaman lang niya ay matinding pagsisisi para kay Yangsi. Binigyan niya si Yangsi ng pera. Sa tingin ni Ma, kasalanan niya ang lahat ng ito dahil sa pagiging madaldal. Hinimok niyang umalis na si Yangsi at gamitin ang pera. Maghanap ng matinong lalaki at magpakasal. Mamuhay ng tahimik, ngunit si Yangsi ay ayaw tumigil hanggat hindi natutupad ang ambisyon. Ang galit ay tuluyan ng nilamon ang katinoan ni Yangsi. Hintayin niyo ako, maghihiganti ako. Kahit anong pakiusap ni Aling Ma, hindi matanggap ni Yangsi na siya'y niloko lamang. Ilang araw matapos makalabas ng ospital, agad siyang nagpunta sa bahay-mansyon ni Ginoong Park. Marahil dahil sa konsensya ni Ma, siya pa mismo ang nagbukas ng pinto kay Yangsi. Palihim na pumasok si Yangsi sa silid ni Ginoong Park, at binuhat ang kambal na sanggol mula sa duyan. Nang makita ito ni Ginoong Park, siya'y natulala sa takot. Ngunit tila walang balak si Yangsi na saktan ng mga bata. Ilagay mo ang sanggol. Lumayo ka, umalis ka, mahal, mahal ko. Sa sandaling iyon, para nang baliw si Yangsi. Pabalik-balik siya sa loob ng mansyon, nagtatago. Tinanong ng ginang si Ma, bakit mo pinapasok ang haliparot na iyon? Sinong nagbukas ng pinto sa kanya? Palayasin siya agad. Magbibitiw na ako. Aalis na ako ngayon. Habulin mo muna ang babae bago ka makaalis. Nag-uutos ka na naman, ano? Simula ngayon, gawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi na ako magpapagamit, Ma. Matagal nang nakita ni Ma ang tunay na kulay ng mayayaman. Ngunit sa loob ng maraming taon, lagi siyang tinatakot ni Ate Lan sa iba't ibang dahilan. Upang maging especially iya sa bahay ng manugang. Dahil hawak siya ni Ate Lan sa kanyang lihim. Napilitan siyang sumunod sa lahat ng utos. Biglang lumitaw si Yangsi sa itaas, basang-basa. Tila may balak siyang gawin ang isang bagay na matindi. Pilit pa rin siyang pinayapa ni Aling Maria. Huwag mong gawin to. Sumama ka sa akin. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng nangyari dito. Sobrang nakakatakot talaga. Hindi ko na talaga kaya. Yangsi, patawarin mo ako sa mga nangyari noon.
Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko. Alam mo naman ako. Ngunit sa puntong ito, ang paghingi ng tawad ni Ginoong Park ay wala ng saysay. Akala pa niya ay pera ang makakabura sa lahat ng ito. Huwag ninyong kalimutan ako. Sa harap mismo ng buong pamilya, nagpakamatay si Yangsi sa pamamagitan ng pagbigti. Bigla na lamang siyang nilamon ng apoy. Yun pala'y basang-basa na siya ng gasolina. Sa ganitong paraan, gusto niyang iwanan ng bangungot ang pamilyang iyon. Ngunit nangyari ba talaga ang gusto niya? Maya-maya, lumipat ng bagong mansyon ang pamilya Park. At namuhay silang muli bilang mayayaman. Samantalang si Yangsi, sinira ang isang buhay na sana'y maganda. At walang sino man ang makakaalala ng kanyang kwento.